Mga kapuso, magandang umaga po sa inyo. Narito pa rin po tayo ngayon dito sa Barangay Binaliw, dito po sa Cebu City, kung saan naganap yung malagim na pagguho ng bundok ng mga basura noong January 8. Day 8 na po ngayon ng operasyon at sa ngayon ay base sa impormasyon na kuha po natin ay umabot na po sa 20 yung naitatalang nasawi matapos nga pong may 7 mga labi ang na-recover ang mga otoridad kahapon. At 16 pa rin po ang nawawala, kaya naman puspusan at tuloy-tuloy ang isinasagawang search, rescue and retrieval operations ng mga tauhan po ng Bureau of Fire Protection, AFP, PNP, iba pang mga ahensya, pati na rin po yung Prime Waste Solutions dito po sa Cebu. At kung makikita po ninyo dito sa aking likuran, talagang bawat araw po nadadagdagan itong dami ng mga naglalakihang mga bakal, mga debris. No? Ito po yung mga kinailangang alisin mula dun sa mismong ground zero dahil para raw mas mapadali yung paghahanap at pag-ahon ng mga natabunan, kailangan matanggal itong mga balakid na ito. Ito yung mga galing din po sa estruktura po dun sa pasilidad, yung materials resource facility doon or recovery facility kung saan pinoproseso po yung mga basura, dun po yan nanggaling. No? Kaya bawat araw kailangan din po siyang kumbaga kunin, inilalagay po siya sa mga truck na ito dahil kailangan na po siyang ilipat sa ibang lugar. Dahil kung araw-araw maglalagay pa ng mga debris rito, talagang sasapaw na po ito dito sa kalsada. Kailangan daw po itong dalhin doon sa mga junk shop doon po sa Mactan, Cebu para mapakinabangan pa rin. At sa ngayon ay nasa 18 yung sugatan. Mamaya po mga kapuso, susubukan po nating makapanayam ang isa sa mga nakarecover at kumbaga isa siya sa mga naligtas mula dun sa guho nung mangyari ito nung January 8. Sa ngayon, sugatan pa rin po siya, nagpapagaling, pero kakapanayamin po natin siya mamaya-maya lamang sa pagbabalik po ng unang balita